Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 24, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang itatawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat, pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan ng buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaiisip ito ng lahat ng nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, isinilang yung anak ni Zacarias at Elizabeth. Napakatagal nilang hinintay. Matagal nila itong ipinanalangin. At nung dumating ang bata, akala ng mga tao, automatic, nasusunod siya sa tradisyon. Dapat ang pangalan niya ay katulad ng ama. Ito yung tradisyon. Pero anong sabi ni Elizabeth? Hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Nagulat ang lahat. Yung mga kapitbahay, ha? Wala namang ganyang pangalan sa inyong lahi. Kaya nung tanong nila si Zacarias, anong sabi ni Zacarias? Hindi pala anong sabi. Anong isinulat ni Zacarias? Juan ang kanyang pangalan. At agad nabuksan ang kanyang bibig. Bakit mahalaga ito? Alam niyo po, yung pangalang Juan, ang ibig sabihin ay, ang Diyos ay mapagpala. Ang Diyos ay mabagin. Ibig sabihin, ang batang ito ay hindi para lamang ipagpatuloy yung pangalan ng pamilya. May sarili siyang misyon. May sariling tawag. At nang tanggapin ni Zacarias ang plano ng Diyos, doon bumalik ang kanyang tinig. At sa dulo, ang sabi, lumaki ang bata na naging malakas ang kanyang espiritu. Paano natin ito maisasalapat sa ating buhay? Para rin tayong si Zacarias. Hindi dahil masama tayo, kundi dahil minsan gusto lang natin sigurado. May timeline tayo, may plano tayo, gusto natin, may expectation tayo. At kapag iba ang nangyari, natatakot tayo. Pero napansin mo ba, hindi hinayaan ng Diyos na ang buhay ni Juan ay ikulong sa inaasahan ng tao. Hindi siya tinawag para maging tagakopya ng kanilang tradisyon. May sariling calling si Juan. At baka ito rin yung kailangan mong ma-realize ngayon. Lalo na may mga estudyante na naprepresyo, nag-aaral, kailangan sundan ko yung aking tatay, sundan ko yung aking nanay. Baka mayroong special calling sa iyo. Hindi mo kailangan maging katulad ng lahat. Hindi mo kailangan sundin lahat ng ine-expect sa'yo ng tao. Hindi mo kailangan mabuhay sa approval at validation ng ibang tao. Kasi may pangalan ka rin sa puso ng Diyos. Meron ka ring misyon. May dahilan kung bakit ikaw ay ikaw. At ang napakagandang nangyari kay Zacarias, habang pilit niyang inuunawa yung plano ng Diyos, ano nangyari sa kanya? Napipi siya
natahimik siya. At minsan doon din tayo. May mga panahon na parang tahimik si Lord, parang walang sagot, parang hindi gumagalaw. Pero hindi ito ibig sabihin ay abandon. Hindi ito ibig sabihin iniwanan siya ng Diyos. Kundi baka sa pananahimik na yon, ito yung formation period mo, ito yung hinuhubog ka. Baka mayroong ipapanganak. Friends, napakaganda ng hamon ng gospel ngayon. Manahimik tayo. Tanggapin natin yung isang bagay na maaring hindi ito ayon sa plano natin, pero plano ng Diyos. Let us lose our control. Hindi mo kailangang mabuhay sa validation ng tao. May ibang plano ang Diyos para sa iyo. Kaya ngayong araw na ito yung ating pagnilayan. Lord, ano nga ba yung plano mo para sa akin? Let us pray. Panginoon, salamat dahil ang iyong plano ay mas lumawak kaysa sa aming inaasahan. Kapag gusto namin kontrolin ang lahat, turuan mo kaming magtiwala. Kapag natatakot kaming lumabas ang inaasahan namin ay iba, bigyan mo kami ng tapang. At tulad ni Juan Bautista, naway lumaki kami hindi lang sa edad, kundi lumakas yung aming espiritu. Amen. Meron ka bang kakilalang nalilito sa direksyon ng buhay? Baka meron kang taong pakiramdam mo, parang, hindi nila alam kung ano ang gagawin. I-share natin yung audio gospel na ito. Hindi mo alam, baka sa simpleng pag-share mo, ito'y maging paalala sa ibang tao na hindi kailangan yung tradisyon ang sundin ko, kundi I have my own path where God leads me. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.